Bakit hindi pwede magnegosyo ang mga bakla? Actually, sinabi to ni isa siya sa mga pinakabatikan pagdating sa industriya ng pagdinegosyo. At hindi ko inakaala na magagaling sa kanya isang controversial na paratang kagaya nito. Pero, sa kabila ng diskriminasyon, mayroon pa rin sumang-ayon sa pinupunto niya. Hindi man 100%, pero ito ang dahilan. Noong unang panahon, marami daw bading na hindi umaamin dahil sa diskriminasyon. Isang bagay na malaki na pinagbago sa panahon ngayon. Dahil unti-unti na natatanggap ang LGBT sa society natin, masasabi ko na positive yung epekto nito sa lipunan. Back then, nung panahon ng lola at lola ko, ang salitang confused is nahihintulad sa mga bakla. So, sa kadahilanang, marami yung hindi makaamin dahil sa tunay nilang kasarian. Nababansagan talaga silang confused. Kasi pag tinanong mo sila, nahihiya silang umamin, sabi na lalaki, isa sa gabi, magiging babae sila. Pero ano namang connection to sa pagninegosyo, di ba? Para kay kung papasok ka sa pagnenegosyo, hindi ka daw dapat confused. Sigurado ka dapat sa identity. Anong identity? Identity mo at identity ng brand ng iyong business. Ano ang ipinapangako ng iyong negosyo? Ano ang pinagkaiba na to sa iba? Ano ang mensahe na nais mong iparating sa iyong mga kliyente? Yan yung mga tanong na magdetermine kung ano ba talaga ang iyong identity. Ang mga sagot sa tanong na to ay magiging foundation ng iyong brand. So foundation na hindi basta-basta pwedeng baguhin. Pundasyon na solid at hindi basta-basta magigiba. Kaya naman, solid at hindi dapat confuse. Ang intense ng cake. Pero para sa akin, 50% lang yung tama doon. At 50% yung mali. Bakit? Simple lang. Kasi wala namang duda na tama talaga na bumuo ng isang solid na brand. 100%. Tama din na pag sinabi niya na hindi ka dapat pabago-bago sa identity ng brand mo. Mahirap na pabago-bago kung ano yung gusto mo iparating sa customers mo. So tama din na dapat hindi ka confused pagdating sa brand. Pagko solid ka. So in our case, sa restaurant namin, sa business namin, naging solid kami sa branding ng Sanggip sa Bahay. Bilang isang pinakakilalang sanggipsal delivery sa Pilipinas. So kagaya din ng tinuro ni so, kumpara natin sa pizza competition dito sa Pilipinas. For example, ang pinakakilala sa casual dining is yung brand ng Shakey's. So, doon kilala yung brand nila. Pagdating naman sa Grab, Angel's Pizza yung pinakakilala. So, bago yung Grab era, Pizza Hut naman yung pinakakilala sa delivery. Nagkaroon pa nga sila ng one-number hotline, diba? So, ito yung mga examples na nakakapag-establish na magandang brand. Pero ito naman, kung bakit mali, sa panahon ngayon, hindi mo na maaaring ihambing ang salitang confused sa mga bakla dahil hindi na nalilito ang society sa kanilang gender. Malinaw at solid na din sila. Solid sila sa kanilang kakayahan, solid sila sa kanilang paninindigan, solid sila sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Kaya't ang pagiging confused ay hindi nararapat na iugnay sa kanilang pagkatao. Boy, girl, bakla man o tomboy, lahat tayo may karapatang magnegosyo. At lahat ay may karapatang makagawa ng isang solid na brand. Lahat ay may kakayahang magtagumpay. Kaya regardless of your gender, huwag matakot at mangarap at kumilos. Ang mundo ng negosyo ay para sa lahat. Pero ikaw, sa tingin mo ba kaya mong bumuo ng isang solid na brand? Agree ka ba dito sa video na to? If hindi, comment down below. Kung oo naman, hit like, share, subscribe, at see you to our next Big Bite.